Siyang magandang araw po muli mga kapatid. Narito naman po tayo muli upang patuloy natin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia. Sa taon po itong 2025, basahin na naman natin ang Biblia ang walang kasamang mga doktrina na pumapanig sa isang grupo o relihiyon. Basahin natin ang Biblia at ang doktrina na ating susundin walang iba kundi ang doktrina ng ating Panginoong Jesucristo alinsunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos na Ama. Basahin natin ngayon ang Roma 1, versikulo 26. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik sa mga babae sa lalaki at sa halip ay sa kapwa babae sila nakipag-ugnayan. Ganon din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae at sa kanilang kapwa lalaki na humaling. Ginawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y parusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Alam naman po natin na ngayong panahon na ito, pinahinantulutan na ng simbahang Iglesia Katolika Apostolika Romana na magsasama ang the same sex o ang babae sa babae o lalaki sa lalaki. Idagdag pa natin ang Roma 1, versikulo 32. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganun. Ang tanong po natin dito, ang bakla at tumboy, mayroon bang kaligtasan? Mayroon silang kaligtasan, maliwanag yan, kung sa gitna ng kanilang kalagayan, manatili silang magtiis na hindi makikipagsiping sa lalaki at hindi makikipagsiping sa mga babae o kapwa lalaki o kapwa babae. Basahin pa natin ang Deuteronomio 22, versikulo 5. Ang mga babae ay huwag magsuot ng kasuotan panlalaki o ang mga lalaki ng kasuotang pambabae. Sinumang gumagawa nito ay kasuklam-suklam kayawi na inyong Diyos. Yan po yung batas ng ating Panginoon Diyos mula pa noong panahon. At ito'y nadala hanggang sa bagong tipan sa kapanahonan ng ating Panginoong Jesucristo. Ilagdag pa natin ang 1 Timoteo 2, versikulo 9. Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas ng ginto o pirlas. Sa halip, ang maging kasuotan nila ay mabubuting gawa gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuturing na mga makadiyos. Napakaganda po ang aral ng ating Panginoong Diyos sa atin. Hindi naman ito mahirap to pa rin kung hindi lang tayo magiging pasaway at suwail sa kalooban ng Diyos. At ayon sa nabasa na natin sa Deuteronomio 22, versikulo 5, hindi po exempted doon ang mga artista. Kahit sinong tao na mag-atim na magsuot na ang lalaki ng kasuotan pang babae, kahit hindi man totoo at sabihin nilang arte lang yun, walang exempted sa batas ng Diyos. O ang babae may magsuot ng kasuotan pang lalaki, ganun din yun, walang exempted sa batas ng Diyos. Yan po ang maliwanag at katotohanan na aral at salita ng Diyos. Hanggang dito na lang sa nisamahan niyo kung muli upang patuloy pa natin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia.